Here is a heartfelt story that features one of our Muslim sisters. Isa po siyang ina that sacrifices a lot in order to give a better life to her children. And now naman po, sa dalawang apo niya who has autism. Siya po ay si Zoraida Shahidullah. Alamin po natin ang kwento niya. Ang mga tao may kanya-kanyang paniniwala pagdating sa dakilang lumikha. Kristiyano, Budhismo, Shintoismo, o Muslim. Lahat tayo ay pantay-pantay sa mata ng ating kinikilalang Diyos. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang pagsubok na dinadaanan, tulad ni Zoraida, isang Muslim, asawa ng isang dating militar, isang negosyante. Way back 1983, lumipat ako sa Maynila. Dito kami sa may Pasay nakatira. Asawa ko kay isang sundalo. I have 4 children, 1 girl and 3 boys. Yung youngest ko ay kambal. Gusto ko makatapos mga anak ko kasi ako niya ako nakatapos. Nabiyuda si Zoraida dahil namatay ang kanyang asawa sa komplikasyon ng diabetes. Masakit ang pangyayaring iyon kay Zoraida, subalit na itaguyod niya ang pamilya. Lumaking maayos ang kanyang mga anak. Subalit nang magkaapo siya, dalawa dito ay pinanganak na may karamdaman. Yung first born child po namin na si Una Rachel, she was diagnosed for PDD-NOS under po ng autism spectrum disorder. Mild autism lang siya. Mahirap pong tanggapin ang gusto ng parents is normal yung anak niya. Pero konti-unti, tatanggap din naman. Hindi rin namin alam kung bakit na ganun din yung pangalawa. Medyo mahirap kasi nandun pa yung attention mo para tulungan yung dalawang bata. Mahirap talagang tanggapin. Taimtim din na pagdarasal ni na Zoraida at Ram ang naging tugon ng dakilang lumikha, ang laminay. Naging talkative lang siya. Medyo okay siya. Then yung bali exams niya parang minamanok niya lang eh. Minsan na nag-exam siya, hindi ko siya ni-review pero nakakuha pa ng perfect score. Sabi lang niya sa akin, Mami, morning. Ganyan yan siya. Dati-dati, hindi yan. Tapos paggalit ang tatay niya, appear! Ginaganyanan dati yun, magwala siya. Ngayon di na, sabihin na sa'yo, appear! Maging si Zoraida, nakaranas ng ginhawad dulot ng laminain. Paano nangyari? Ito ang kanyang kwento. Naramdaman ko makirot. Di ako makalunok ng normal. Makirot dito, parang kinukulani. Punta ako sa dentist ko. Sabi ko, magpapasta ako ng ngipin. Nung napansin siya, sabi niya, makirot yan, masakit yan, patanggal mo. So punta ako sa medical center, ipa-surgery natin yan. Sabi ko, sige po, magkano kaya ang sisingilin mo sa akin? Sabi niya, 15K. Pero that time na yan, umiinom na ako ng laminain, 4 capsule a day, 2 in the morning, 2 in the evening. In 2 days lang yan, natanggal. Tinext ko sa doktor ko, nakatipid ako, Dok, natanggal na eh, walang dugo. Ang storyang ating nakita, ang kwento ni Zoraida at mga apo niya ay isang ebidensya na pwedeng magkasakit ang sinuman, anumang edad at anumang relihiyon. At sa pamamagitan at pagtitiwala sa dakilang lumikha, ang blessing ay tiyak na darating, lalo na ang paggaling. Gaya ng laminain, susi at alternatibong solusyon sa anumang karamdaman, maging sino ka man. Basta for me, believe ako. Wala ka pang side effect, halal pa. Welcome to the right channel, PTV4, na po ang Be Alive. And we would like to welcome our beloved doctors sa bago naming tahanan. And of course, joining us once again, Tita Lucy. How are you? So, New Year means new cases din. And ang ating pag-uusapan po ngayong umaga ay talagang bago. So, sa ating feature story, dalawang magkakaibang karamdaman ang natulungan ng laminain. Si Zoraida ay may butlig and her 2 kids has autism. So, doctors, please enlighten our televiewers. That's very true, Mama. We get a lot of cases in the office of autism. And the nice thing is they come back and they're very happy because their children are very well controlled. Wow. Yun ang problema nila is to manage the children during the time that they're having the autistic attack because it's very, very difficult to manage, especially if there are 2 kids involved. No? Ang hirap-hirap niya sa magulang. Sometimes, one parent cannot be enough for managing the 2 kids. And with laminate, it increases the serotonin levels and makes the autistic children more behaved.
Ang autism kasi meron yan tinatawag natin impaired social interaction. Pwedeng verbal o non-verbal. So, pag may anak kang ganyan, mahirap talagang kontrolin kasi hindi kayo nakakapag-communicate ng tama. Either binibigyan mo siya ng instruction or information pero hindi na pa-process kasi information processing ang isa ring problem ng autism. So, with regards sa lamin-9, alam naman natin ang lamin-9, yung neurons, yun ang nagbibigay ng information eh. Dun sa mga ingredients ng lamin-9, yung glycine, glutamate, which is food for the brain yan eh. So, yung communication between the neurons and the processing of the information ng brain, later mapapansin mo yung anak mo merong magandang focus, yung tantrums, yung mood, so well-controlled kasi naiintindihan na ng bata yung ini-instruct ng parents. So it's a big help when you take lamin-9 or you give your children lamin-9 na may autistic cases. And how much improvement can a child that's autistic actually have? The children's able to do social activities, they're able to go to school, no? Hindi na mahirap alagaan yung mga bata kasi ang laki ng improvement eh. If only you can see the children, no? Though especially the two kids right now here, you will not notice that they're autistic. They're so talkative and so smart. At saka they can comprehend, you know. And I have a friend who has autistic children. And talagang, I mean, it drains her. You really need to have a lot of love and compassion. Ang autism po kasi is genetically influenced. So, usually pagka ang merong history sa family, nagkakaroon din ng ang mga anak natin. It is very important for young moms to observe the growth and development of children kasi ang unang signs and symptoms yan usually starts during infancy. So pagka merong developmental lags or delay, it is important that we really notify our doctors, the pediatrician, so that we will be guided on how to take care of them. And ang mga bata, ma-identify kung anong developmental lags and ma-identify kung meron talaga. And medications will be given. Usually, pagka ang problema natin dyan would be behavior, it is medications that can control the behavior. Parang mga medication na binibigay dun sa mga mentally challenged na patients. Ganon din po ang binibigay. And may side effects po, dami. Lahat po ng medikasyon ay lalo na sa mga side psychotic medicine, no? Marami. Ang maganda po sa lamin-9, di ba, Doktora, is like, kung nagtitake sila ng medicine, tapos magdadagdagan nila ng lamin-9, so yung side effect na di-diminish and then yung na-enhance yung positive. Tama po ba? Yes. Ang karamihan kasi talaga ng common medication or drugs, you can see naman dun sa literature, binawarningan ka ng mga side effects or contraindication. Ang lamin-9, ang kinaganda nun, ipoprotect niya yung cells mo na hindi siya magkakaroon ng side effect. Kung meron man, either ma-diminish, no? And another thing with regards to autism, yung tinatawag naming treatment regimen dyan is yung occupational therapy. Talagang tinetherapy sila. So, ang maganda sa lamin-9, binigyan mo siya ng lamin-9 para mas ma-enhance yung tinuturo ng therapist niya. So, na-adapt ng bata. So, the development will be encouraging or mabilis. We're always recommending that the lamin-9 be an adjunct to their medical regimen because it can only be helpful. Makakatulong lang siya. Hindi siya actually a medicine but it's a supplement, it's a food that can help the medicines do its work properly. Tama. And at the same time, now, when the medicine is too much already, because there are times that you have to give too much of the medicine, you can already taper down the medications because the patient is already feeling better. So binababaan mo na yung dosage of medication, then you just maintain the lamin-9 and the effect is better. What are the symptoms if there is a young mother out there or parents, no, na may mga bagong anak that have autism? Ano po ba ang palatandaan natin? Normally, ang pediatrician, meron niyang developmental goals na dapat ma-achieve for every stage ng bata. So, pagka hindi nakita yung progress ng bata, kailan unang nakipag-eye contact, kailan unang nag-respond sa pagngiti, kailan ano ang sinabi niya, those are indicators kung yung bata is progressing. So wala akong blood test, walang any test na oh my gosh. It's more of behavior and responses ng bata sa parents. Kaya yung parents dapat educated enough kung ano yung mga developmental task ng bata on specific months during the first year of the life of the child. Aside from the children, no, we featured Miss Zoraida. She's the grandmother of the children, no.
She also had a parang stone daw na tinanggal dito sa ilalim ng kanyang dila. There are cases na tinatawag nating salivary gland stone. So, nagkakaroon niya ng calcium deposits dyan. So, there are risk factors. So, pwedeng dehydration, improper food intake, or there are medications that enhances calcium deposition doon sa gland. So, pag nag-block yung stone na yon, it will cause, syempre, swelling, and then, eventually, magkakaroon ng pain and discomfort. So, nung nag-take si Miss Zoraida ng Laminine, eventually lumabas yung stone Kung minsan kasi nire-require mo pag talagang nagbablock yan, i-operahan yan. Ngayon, hindi na kailangan kasi kusa nang lumabas. Oo. So kung meron ho kayong silang mga kilala na may autism, schizophrenia, also Alzheimer, anything na Parkinsonism. bipolar. Meron lang isa tayong hindi magawa. Ano yung yun? i-extend ang oras natin. Hindi po kaya ng Laminine niya. Hindi kaya. Anyway, pagbalik ko ng Be Alive, we will feature our very own Miss Susan Barlin para sabihin po sa atin lahat kung ano po ang kanyang mga plano para sa taong 2014. Wag po kayong aalis. Babalik ko kami. Stay with us.